Anyway guys, mas maganda pala na nakaposisyon yung newest leaf niya paharap dun. Let's try to compare. Oh, and guys, this is how they look like kapag magkatabi. Pareho lang po silang bata pa, mga baby. Hey guys, welcome back to another Planzilla video, and for today's vlog, we will be repotting our new giant moonlight and of course, our new white Congo. So we will be showing you the way we repot them, and if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. Yes guys, finally we are getting our own giant moonlight because sobrang daming beses kaming nakabili ng mga moonlight that were sold as giant, but then kamukha lang din siya yung mga maliliit na usually nakikita namin. Of course, dito kasi sa amin, the giant moonlight is way more expensive compared to the dwarf ones. So, finally, meron na kami. After ilang months when we started our gardening, we've been dreaming for a giant moonlight. Thank you po sa nagbigay po sa amin. Sobrang saya namin na meron na kaming one ngayon. So, ipakita mo nga. So, ayan, eto siya. This is how the giant moonlight looks like. Although there are people who are saying na walang giant and wala ding dwarf moonlight. I do not know how you describe it, but this type of moonlight is actually sturdy compared to those moonlights na nakikita namin dito. We have moonlights here, guys, and sobrang magkaiba po sila. I can show them to you. There are also people who are calling it king moonlight. I do not know in your place, what do you call this one? Eto kasi kahit bata pa, pointed po yung dulo niya. Ayan. And super kapal ng dahon. Like this, oh. Structured po yung dahon niya. So, let's see what we usually call as dwarf moonlight here, and let's try to compare. Oh, and guys, this is how they look like kapag magkatabi. Pareho lang po silang bata pa, mga baby moonlight, but they really look different from each other. So, tingnan nyo, this is what we refer as dwarf moonlight here. And ito naman yung giant moonlight. So, ayan, magkaiba nga, diba? Magkaiba yung itsura ng dahon, yung structure, and this type of moonlight, guys, sobrang nipis po ng dahon niya compared dito. That's why we have been eyeing for this one, this type of moonlight, guys. And finally talaga, after so many months, ayan, meron na kaming ganito. Sobrang swerte namin na merong nagbigay sa amin. So, advance birthday gift na din para sa kanya. So, he will be turning, how old are you? 34. Oh my God, he will be turning 34 on the next few days. So, ayan, looking forward, and advance birthday gift. Marami pong salamat sa nagbigay nito sa amin. So, we will be repotting this. As usual, we will be putting some coconut fiber at the bottom of the pot. So, ayan, yun yung coconut fiber, guys. So, medyo inagahan na lang muna namin na mag-video ngayon kasi baka umulan na naman mamaya. This past few days palagi pong umuulan. Ito siya. Ito yung itsura niya. O, ayan, parang naka-bedding siya sa bottom ng pot. So, yan yung mag-a-absorb ng excess water, guys. Because, yung mga moonlight talaga, pag na-overwater sila or na-expose sila sa ulan, talagang yung dahon nila nalulusaw and bigla na lang
nagba-brown, guys. So, yun yung mga napapansin ko dun sa mga moonlight na meron kami before. Yun talaga yung reason kung bakit pumapangit yung dahon nila. But, I do not know in this case kasi hindi talaga namin pinapaulanan tong dumating sa amin ngayon. Yung iba kasi naulanan na since wala na naman kaming mapaglalagyan dito. Sobrang bilis po nilang dumami, guys. Yung moonlight, lalo na yung mga dwarf ones, sobrang bilis pong dumami. So, we are looking forward to see if that goes the same way dito sa bagong dating sa amin. Sobrang saya namin. At meron na nga siyang papalabas na dahon. Ayan, eto. Buhay na siya, guys. So, nakabili kami ng dwarf moonlight before that were sold for 600? 600 ba yun? 600 pesos. So, binili namin. Akala nga namin giant yun. Tapos, dalawang pot pa yung binili namin. Yun pala, hindi. So, ngayon, meron na kami, kahit isa. So, magsimula tayo sa maliit, kahit tayo nang magparami, kakayanin yan. So, maraming salamat talaga sa blessing. So, ayan, we will start. If ever man na yung moonlight na to is not locally grown, you can see, nag-acclimate na siya, meron na siyang aerial roots na lumabas dito sa ibabaw ng soil. So, hindi pa namin nakikita yung itsura talaga niya sa ilalim. This is the very first time that we are uprooting this. That's why, inaano niya yung soil, guys. Nilulusan niya yung soil. So, pinagpaliban namin yung pagre-repat sa kanila dahil nga, wala kaming potting mix this past few weeks. So, hinintay talaga namin na magkaroon ng bagong potting mix para magamit natin for this one. Sobrang ganda po ng giant moonlight or ng king moonlight kapag lumaki, kapag nag-lush and nag-mature na. So, we had this before pero nabenta kasi para mabawi yung puhunan. And dun ko na-realize na super ganda pala ng giant moonlight. That's why nag-aim kami na maka-acquire ulit and sobrang hirap pala niyang hanapin. If you are looking for it within a budget, sobrang blessed namin na dumating to sa amin. So, ayan. So, tatanggalan na muna natin ng soil, yung soil na ginamit sa kanya. Hindi naman po pangit yung soil na ginamit sa kanya. Okay lang yung potting mix na meron siya. Pero, since tatanggalin natin siya, i-uproot natin ng dahan-dahan para makita natin what's down there. So, let's just try to remove the potting mix that it has. Oh my God, sobrang dami na pala niyang roots. And malalaki yung roots niya, guys. So, sobrang swerte namin dito na hindi na kami mag-aalaga talaga yung bagong cut. Kasi super buhay na siya. Madami na siyang roots. And of course, malalaki pa. Merong mga bagong roots, guys, oh. And medyo mahaba nga itong nasa ilalim, yung kumakapit po sa soil. Parang yung ano niya, yung potting mix, meron siyang mga aged rice hulls. Tapos, meron din siyang coco peat, guys. I do not know kung ano pa yung ibang nasa potting mix na yan. Ayan, sobrang haba ng ano niya. Ano siya? Mother plant? Shoot. May ano pa sa mother? Okay. Shoot lang din pala siya. So, tinanggal siya dyan. Ayan. Ito yung cut niya. Parang hinaf pa ng pagkahiwa. So, baka meron ding shoot sa kabila. So, inalis. Parang hinaf siya, guys. And eto na siya ngayon. Sa gilid. May kapatid pa daw sa gilid. Let's just try to see. Ano yan? Another shoot? Okay. So, sobrang swerte namin dito. So, ayan. He will try to clean it para maripat na natin. Sana din naman tumubo din yung kapatid niya, no? So, thank you so much po sa nagbigay. Sana po i-bless pa kayo. Sobrang daming mababait dito. Sobrang dami pong mababait na mga gardeners dito sa Bohol, guys. Sobrang nag-share talaga ng blessings nila. Tinatry niyang i-remove yung old na cataphyll. Yung cataphyll pala, guys, is yung kumakover dun sa lalabas na dahon. 'Di ba every time yung philodendrons, pag lumalabas na dahon, may nagka-cover sa kanila. Yun yung cataphyll, which is the pink one na meron siya ngayon. Yung pink one na to, ito yung cataphyll, guys. So, tinatry niyang i-remove yung mga old ones kasi nagra-rot din sila eventually. So, para hindi na natin hintayin na mag-rot kasi baka maka-apekto din sa mga petiole, lalo na dahil meron siyang papalabas na stems. So, inuunahan niya ng alisin. So, dahil maliit pa siya, we will be using a pot that is appropriate for its size. So, ito yung gagamitin natin, the green one, which is perfect. Yun talaga yung mga gusto kong kulay ng pot dito, yung mga green tapos, or
black. Kaso, mas mura yung mga orange. Kaya, bumibili ako ng mga orange, guys. So, ayan. Ito kasi medyo mas mahal-mahal to ng konti kasi sobrang kapal din naman niya. So, yun guys, maglalagay tayo ng konting potting mix na meron siya before. So, lalagyan natin dito sa ibabaw mismo ng coconut fiber bago natin ilalagay yung itatanim natin ngayon. And perfect talaga to. Ayan, mas malaki siya kaysa sa old pot niya. So, maa-accommodate niya yung mga roots na mahahaba. And I do hope na bubuelo na siya dito sa pot na to. So, tutubo na siya ng mabilis. Doon ako mas excited kasi sobrang ganda talaga ng Giant Moonlight, guys. So, we will be using some coconut chips as well. So, ilalagay lang yan dyan. Meron siyang mga tinadtad na mga maliliit na coconut chips na. So, since maliit lang yung pot, chips lang yung gagamitin natin. Tapos, ina-arrange lang yung roots para syempre hindi magkabuhol-buhol, guys. And tendency kasi na merong matanggal, mabali. Anyway, guys, mas maganda pala na nakaposisyon yung newest leaf niya paharap dun sa sun. Kasi habang papatubo siya, hahanapin po niya yung sunlight. So, kapag nakatalikod siya sa sun, medyo magtutwist yung dahon niya. So, hindi magiging maganda yung tubo. So, mas mabuti na i-move niyo siya na nakaharap talaga kung saan yung sunlight. Kasi mas gusto nila nakikita yung sunlight eh. Yun din yung nababantayan namin dun sa iba na yung mga bagong dahon talaga hindi nakaharap sa sun. Kaya yung sa amin or wherever your light is, lalo na kapag artificial light yung gamit nyo. So kami dito, patwist-twist patwist-twist yung posisyon ng mga pots namin dito para maharap sila sa sun. Ayun, just like nung Black Marie, guys. So talagang tinutwist yon para makakuha ng sunlight yung pinakabagong leaf para maka-form siya ng maayos while growing up. So, yun lang naman. Tapos, yan, mag-a-add lang tayo ng additional potting mix. So, yung potting mix na meron na tayo dito, kasi nag-prepare siya kanina. So, yun na yung i-add natin. Meron kasi kaming mga in-add na konti. Kaya ginagamit namin kung anong minix namin dito. Kasing kulay lang po yung potting mix namin. So, yan, di ba? Parang magkamukha lang. And when you take a look at what we have here. So, yung potting mix na namin, yung gamit namin dito sa top kasi. And, as what I have observed, guys, ito, sobrang bigat niya. Kasi meron siyang mga garden soil yata. Parang nahaluan siya ng mga garden soil. Pero etong sa amin, kahit na mas malaki tong pot na to, sobrang gaan lang. So, ayan. Let's just see up until where? Okay, up until the line, guys, na makikita natin before we reach the edge of the pot. So, hanggang doon lang yung soil. After this one, magre-repat na tayo ng isa pa. So, we have another one. And yun yung i-repat natin. So, see ya! The next one that we have here, guys, is the white Congo. So, ito yung white Congo. I do not know if totoo ba yung sinasabi nila na induced daw to with coloring. Kaya nagiging white. Pero dahil nandito na siya sa amin, ma-observe talaga namin yung totoo. So, I will be updating you as well. Ito siya, guys. Super ganda. Kasi white talaga yung leaves niya. And mas mabuti din na meron pang mga green na leaves. I do not know if these white ones will turn into green over time. Makikita natin what will be the color as time passes by. So, eto siya. Kasi mas maganda na meron siyang mga green. Kasi yun yung gagawa ng food sa kanya. Mas may chlorophyll yung green ones, guys, na gamit talaga for photosynthesis. Kaya, mas mainam na merong mga green. Hindi puro white lang. So, yung mga bagong leaves yata, yung mga pinakabago pa, yun yung mga white, yung mga bagong labas. I'm just trying to observe this kung ganito din ba kahit matagal na nandito sa atin. Kasi iba po talaga yung climate na meron sila. For sure, itong mga ganitong types of philodendrons are imported. So, iba yung kinalakihan nilang environment. So, let's see kapag nag-climate na sila, kung magbabago ba, meron bang pagbabago sa magiging itsura nila. Kasi most plants, guys, especially yung imported ones, undergo changes talaga. Linis na lang muna kasi syempre maulan lately and natatalsikan siya ng mga maliliit na putik. So, yun yung problema sa ganitong type talaga of plants. Lalo na kasi puti siya, puti yung dahon, 'di ba? So, makaklaro talaga yung mga
tumatalsik na dumi dito. So, after this one, after cleaning the leaves, we will be uprooting it. So, yung potting mix naman niya is kakaiba. Hindi katulad nung potting mix ng Moonlight kanina. So, medyo a bit different to kasi medyo makikita natin na medyo dry siya. And, nung nung na-observe din ni Gerald na mas magaan tong type of potting mix. Meron siyang mga rice hulls. So, I do not know kung ano pa yung ibang kasama dito sa potting mix na meron sila. Pero guys, sobrang dami na din naman kaming nakitang mga kasama nito na nag-acclimate na and still super ganda pa rin, just like ng mga super red, Macaulay's Finale. They are still as beautiful as how they got them. So, I do hope na magiging beautiful pa din to. Kasi, dun talaga, sa mga pink Congos, meron akong nakikitang nag-green na, merong nag-white. And I do hope na walang changes na mangyayari dito. Kahit na mag-mature na siya, white Congo pa din sana siya. Hindi siya magiging green diamond. So, yun, gumamit tayo ng konting potting mix from the Moonlight kasi parang mas maganda siya ilagay dito sa pinaka-bottom na part kasi moist siya na type of potting mix, guys. So, yun, ilagay natin siya dito sa bottom na part kasi sobrang gaan lang din naman ito. Parang meron siyang, yung mga usually na ginagamit ko before, parang more on rice hull siya kaya medyo magaan lang. So, yun, mas gusto natin na merong mga part talaga na mananatiling moist. Kasi itong type na to, na merong madaming garden soil, guys, pag nadamihan mo, yun, mabilis siyang mag-compact. Pero, kapag enough amount lang yung ilalagay mo, maganda din naman. Kasi, syempre, preserve niya yung moisture, lalo na kapag merong coco peat. Mas nagre-retain kasi ng moisture yung coco peat compared dun sa pure rice hulls lang. So, yun, mas mabilis matuyo yung rice hulls, guys, compared dun sa mga potting mix na you add some coco peat as well. So, dapat balance yung pagmi-mix nyo para makapag-retain siya ng enough moisture lang na kailangan at hindi naman yung sobra-sobra. So, and we are trying to uproot it so we can see kung anong itsura na nasa ilalim. Ayan, nadumihan na tuloy yung nalinis kanina. So, payat yung panggamit namin. Parang chopstick yata. Chopstick na steel. Oh, steel na chopstick, guys. Para hindi masyadong i-flex na para makaano. masinaganan mo awat. So, ayan, ito yung ginagamit namin, guys, kasi payat siya. Kapag tinutusok-tusok mo siya, hindi siya gaanong makakasira ng mga roots. Compared kapag gumagamit ka ng mga shovel, ganun, baka may maputol. So, ayan. Kaya tanggal na niya. So, tingnan natin kung meron na bang mga roots. Okay, guys. So, ito yung itsura ng roots niya. Hindi pa gaanong mahaba, but buhay na siya. So, ayun. Eto na lang, yung goal natin is padamihin natin yung roots para maging stable talaga siya, totally stable. Although buhay na buhay naman siya, makikita naman natin sa itsura. Yun lang yung problema, kapag nababasa talaga and hindi nagda-dry kaagad yung water, lalo na sa mga areas na kulay white, just like other plants na variegated, guys, nalulusaw po yung kulay white niya. So, ayan, meron tayong isa dito. Ayan. So, para iwasan natin yan, if you will water your plant, lalo na kapag may kulay puti, huwag nyo nang basain yung puti. Ito kasi binabasa namin ngayon kasi nililinisan, but if mag-water kami, hindi isasali yan para hindi mangyari yung mga ganyan na merong malulusaw sa part ng white leaves, guys. So, ito guys, naglalagay din kami ng coco chips. So, ayan, level lang siya ng roots, guys, para madali para sa roots na kumapit habang tumutubo siya. So, kakapit kasi yung mga roots sa mga coco chips, guys. So, instead na dadamihan natin yung mga rice hulls, ayan, mag-a-add tayo ng coco chips na kakapitan ng roots niya. So, ayan, after that, we will be adding the potting mix that we have. So, ito, dadagdagan pa pala ng coco chips. Anyway, for us, mas mainam na gumamit ng coco chips kapag maliliit pa sila. So, habang naghahanap pa ng kakapitan yung mga roots na papalabas pa lang, lalo na kapag hindi pa gaanong lumabas yung madaming roots, guys. Pero pag lumaki na siya, so, pwede na siyang i-repot kahit wala yung mga chips na yan. So, makakaya na niya kasi madami na yung roots. So, magsasanga-sanga kasi yung mga roots, guys. So, yun yung kakapit dyan sa mga coco chips na yan. May nakita na kasi kami na ganyan before dito. Isa sa mga plants namin, yung bilete ba yun, kumakapit yung mga roots niya sa coco chips na meron dun sa pot niya.
So, ayan, mag-a-add na tayo ng potting mix and I'll get to see you when we get right into the moonlight. So yun guys, thank you so much for making it to the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Thank you so much for watching. Bye guys!